Dahil po sa nagbabadyang big time taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo, may mga motoristang maaga nang nagpakarga ngayong weekend. At may gasolinahan na nga sa Quezon City na naubusan pa ng diesel. At kahit po bawal ang hoarding, may mga motoristang nagpakarga pa rin ng galon-galong petrolyo. Sa gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City, 0-0 ang presyo ng isang klase ng diesel kaninang umaga. Yun pala, ubos na ang supply nila sa dami raw ng nagpapakarga bago ang nagbabadyang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Marami pa rin po naghahanap po ngayon, wala na po kaming maibigay. Kinokontak ba po namin kung magkakaroon po kami ng stock dahil nga po sa nagkataasan po ng gas po ngayon. Ang isang motorista, galon-galon na ang pinakarga kanina. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero anya gagamitin niya ito sa mga heavy equipment sa kanilang negosyo. Ramdam na kanina ang buhos ng mga nagpapakarga. Sabi ng Department of Energy, ang minimum o pinakamababang posibleng dagdag, 19 pesos kada litro sa diesel, 9 pesos sa gasolina, 31 pesos sa kerosene. Minimum kasi hindi pa ho dito kasama yung may mga premiums siguro at mga insurance na pag hindi ko masabi yung mga tinatawag nilang premiums kasi ang premium. ang sama ng sitwasyon ngayon. Pero sabi ng DOE, hinihintay pa ngayong weekend ang desisyon ng mga kumpanya ng langis kung paano nila uutay-utayin ang taas presyo. May narinig ako nun kung malaki daw masyado, baka mag-daily sila ng staggered increase. Pero kung maliit lang, pwede nilang gawing like twice a week. Ang DOE at PNP nagtutulungang mag-inspeksyon at manita ng mga gasolinahang nagtaas presyo agad kahit hindi pa dapat. Gaya raw sa isang gasolinahan sa Tagum City, Davao del Norte, naaabot sa 73 pesos kada litro ang benta sa diesel, katumbas ng 8 piso kada litro ang dagdag. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Sabi kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos, may ginagawa na ang pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Lagpas $100 na kahapon ang kada barrel ng Dubai crude ayon sa DOE. Panawagan ngayon ng grupo ng mga trucker, higit sa excise tax, mas dapat alisin ng gobyerno ang VAT o value-added tax sa petrolyo. Ang excise tax ay fixed. Ang dapat na pag-aralan yung pag-alis ng VAT. Habang tumataas ang presyo ng langis, tumataas din yung VAT. Sabi ng mga trucker, nag-abiso na sila sa mga kliyente na magtataas sila ng 20 to 30% ng kanilang transportation services. Unfortunately, hindi yan pwedeng hindi maka-apekto sa presyo ng commodities natin. No? Ang grupo naman ng mga city bus operator nagpaplano na raw magbawas ng papasadang mga bus. Commuters ang mahihirapan. Kung lahat pa-deploy mo, ay malaki po kasi ang magiging epekto sa operational cost. May mga grupo ng mga tsuper na nauna ng humirit ng taas pasahe. Sabi ng gobyerno, may nakahanda silang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Hindi naman po solusyon yung taas pamasahe. Tanggalin na rin yung VAT, yung nagpapalaki sa krudo. Ako kung tataas pa, hindi na ako mga masada eh. Malaki na wala sa amin eh. Ang Department of Agriculture naglaan ng 150 million pesos para sa fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda.